Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng St. Bernard sa lalawigan ng Southern Leyte na sinalanta ng baha at pagguho ng lupa. Ang mahigit 1,000 kataong inilikas ay nananatili pa rin sa mga evacuation center. Nakatutok doon live si Julius Segovia. Julius, kamusta na dyan? Mike, hindi muna pahihintulutang makabalik sa kanilang tahanan ng mga evacuee. Hintayin daw muna nila ang abiso ng pag-asa kaugnay sa lagay ng panahon. Ayaw na raw masisipa ng lokal na pamahalaan ng St. Bernard sa pagragasa ng tubig at pagguho ng lupa sa bayan nila. Hindi naman daw sila nagkukulang sa paalala. Dine nga landslide area. Bukod sa radyo at text message, panay rin ang ikot ng mga nag-aabiso ng paglikas sa mga residente tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. O katong mga lugar. Hindi naman totoo na ang St. Bernard ay hindi natuto. In fact, we've learned a lot. In fact, in-overhaul namin yung mga priorities namin sa St. Bernard after 2006. That's why nakafocus kami sa disaster management. But there are just things talaga na you cannot really predict or anticipate. Pero mismong si Pangulong Noynoy Aquino, pinatututukan na sa Department of National Defense, DENR at DPWH ang pinakahuling trahedya na ikinasawi ng 3 bata nitong linggo. Ito ang Ground Zero o ang mismong pinangyarihan ng malagim na landslide noong February 2006 sa Barangay Ginsaugon, Southern Leyte, kung saan 150 ang kumpirmadong patay. Kung inyong mapapansin, wala ng kabahayan sa lugar, maliban na nga lamang sa ilang mga residente na pilit na binabantayan ang kanilang palayan. Pero ang sentro ng landslide nitong linggo na ikinasawi ng 3 bata ay sa Barangay Bolod-Bolod. Halos 3 kilometro ang layo nito sa Barangay Ginsaugon. Kaya ipinagtataka rin ng lokal na pamahalaan ang trahedya, lalo pat wala raw ito sa listahan ng high-risk landslide areas base sa geohazard map ng bayan. Learning ito ng munisipyo na dapat isama hindi lang yung mga high vulnerability, high risk na yung mga hazard na talagang high risk ang barangay, but to include all possible hazards. Nasa state of calamity na ang St. Bernard. Bukod sa pinsala sa mga bahay at ilang establishmento gaya ng kapilya, aabot sa halos 3 milyong piso ang halaga ng pinsala sa pagragasa ng tubig baha sa agrikultura. Nabuwal kasi ang mga puno at nasira ang mga pananim. 1 hektarya ng palaya ni Mang Facundo ang nadamay sa malakas na pag-ulan. Pagsasaka ang isa sa ikinabubuhay ng mga taga rito. Ayan, napituhan. Lalo na nung malaking baha dyan. Long-term plan ng lokal na pamahalaan na bigyan ng relocation site ang mga residenteng naninirahan sa paligid ng kabundukan. Sa ngayon, tuloy-tuloy muna ang pamamahagi nila ng relief goods para tugunan ang pangunahing pangangailangan. Kontento naman ang mga evacuee, pero si Gina may panawagan sa mga kapatid na matagal na panahon na raw niyang di nakakausap. Solo lang daw siyang nag-aaruga sa 80 anyos na inang na-stroke, nakasama niyang lumikas noong Sabado. Manoy, Manong, ate, kung nakita niyo naman ako dito sa sa pagbakwit namin, maawa naman kayo sa akin. Tulungan ako ninyo ako kahit konting bira lang para para kay nanay. Mike, nasa loob tayo ng isang kwarto kung saan nga nanunuluyan at nagsisiksikan ng hindi bababa sa 30 evacuees. May problema ngayon dito ang supply ng tubig. Kung inyong makikita, 1 galon lang ng tubig ang supply kada pamilya kada araw. Marumi pa rin daw kasi ang tubig na ibinubuga nga sa gripo dahil sa pagragasa ng tubig baha mula sa kabundukan. Sa mga oras na ito, Mike, kung inyong makikita sa live na video rin, sabay-sabay naman na nagkakainan ng kanilang hapunan itong mga evacuees. Pero may panawagan, Mike, ang lokal na pamahalaan sa mga may magandang kalooban na kung maaari raw kung tutulungan sila ay cash o pera na raw ang ibigay dahil isinasaalang-alang din daw nila ang nutritional values ng pagkain na ipinapakain nga sa mga evacuees. Pirmi daw kasing relief goods gaya nga ng sardinas at iba pang delata at noodles ang ibinibigay. Samantala, Mike, nagpahayag ang Kapuso Foundation na bukas ay magpapaabot daw sila ng tulong dito nga sa mga barangay sa St. Bernard, Southern Leyte. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Mike. Julius, kamusta ang naging panahon dyan sa St. Bernard ngayong araw na ito? Mike, sa buong maghapon ay makulimlim ang panahon at mabugso-bugso rin ang buhos ng ulan. Hanggang sa mga oras na ito, pumapatak pa nga ang buhos ng ulan, Mike. Nabanggit mo ang GMA Kapuso Foundation, Julius. Patuloy na nananawagan ang GMA Kapuso Foundation sa mga gustong magpadala ng tulong sa pamagitan ng Kapuso Foundation at makakarating dyan. Salamat sa iyo, Julius Segovia. Dumako po naman tayo sa
sa Legazpi sa lalawigan ng Albay, sinalanta rin ang matinding pagbaha at pagguho din ng lupa. Nakatutok doon live naman si Dante Perello. Dante, kamusta dyan? Yes, Mike, nag-inspeksyon nga dito ang DPWH kasama ang Albay Provincial Government sa ilang lugar dito na tinamaan ng baha at landslide. Ang Barangay Padang na nasa boundary ng Legazpi at Tabaco dito sa Albay na lubhang naapektuhan ng pagbaha dahil malapit ito sa Mayon Volcano. Nasira ang bahagi ng barikada ng tulay dahil natangay ng rumaragas ang volcanic debris at umapaw ang tubig sa kalsada. Umapaw ang tubig sa ibabaw ng tulay ng Barangay Padang matapos matangay mula sa Bulkang Mayon ang mga volcanic debris. Kaya inaalis na tauhan DPWH ang mga naglalakihang bato na nakabara sa ilalim ng tulay. Mahigit 20 taon nang naninirahan dito sa gilid ng tulay ang pamilya ni Mang Lucio. Di na raw niya mabilang kung ilang beses nilang nasaksihan ang malaking baha tuwing may bagyo at malakas na ulan dito. Hindi kami alis dahil yung bahay namin baka may pumasok na. May mga gamit kami dyan. Dati nang nalubog sa baha ang kanyang bahay nang humagupit ang bagyong Riming taong 2006. Hindi na niya ito muling napakinabangan, kaya nagtayo na siya ng panibagong tirahan. Pero ang problema, nasa gilid pa rin ito ng tulay. Pag-apaw ng tubig dito, nandito kami. Tapos nakakatakot, maraming tao dito. Tapos nag-volunteer kami, naglagay kami ng lubid para yung tao makatawid. Kaninang umaga dumating dito sa Albay si DPWH Secretary Rogelio Singson para inspeksyonin ang mga lugar na naapektuhan ng baha at landslide, alinsunod sa utos ni Pangulong Noynoy Aquino. Nakipagpulong din siya sa Albay Provincial Government, Regional Directors at District Engineers. Major expense ito, no? So alam mo naman, pagka anything above 500 million, we have to go through a NEDA process, no? So we will go through it, no? But as I said, we're looking for a permanent solution, di lang patse-patse. Dalawa lang naman choice mo dito eh. Elevated road section katulad sa Gapan or tunnel. Ilalim mo. Kasi sabi ko kay Secretary na pwede naman alternative route. Ang problema nun, yung Legazpi Tabaco section, it's an economic corridor na napakataas po ng ekonomiya per square kilometer. Nagsagawa naman ng aerial inspection ng PDRRMC para alamin ang sitwasyon sa mga apektadong lugar. Makikitang lubog sa tubig ang hekta-hektaryang mga pananim, pati na ang mga pagguho ng lupa. Nag-abot naman ng tulong ang provincial government sa pamilya Dadap na namatayan ng 2 kaanak dahil sa mga pagbaha. Mike, sa ngayon ay hindi pa makapagbigay ng eksaktong halaga ng mga nasira sa infrastruktura at agrikultura ang mga opisyal ng probinsya dahil hinihintay pa nila ang mga ulat ng pinsala sa bawat bayan. Mike? Dante, mukhang okay ang panahon dyan ngayong araw na ito. Nakalipad pa yung helicopter eh. Yes, Mike, tama ka. Simula kaninang umaga hanggang tanghali ay maganda ang panahon. Pero pagdating nitong hapon ay bigla na namang bumuhos ng ulan at sa ngayon nga ay tumila na ito. Mike? Maraming salamat, Dante Perello. Naka-alerto pa rin ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. At dahil yan sa mga pagbaha at pagguho ng lupa sa iba't ibang lalawigan. Ayon naman sa Pag-asa, hindi pa ligtas umuwi ang mga lumikas dahil posibleng umulan na naman ang malakas pagdating ng araw ng Biyernes. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nahati ang bahay na ito dahil sa pagragasa ng baha sa Tubod, Lanao del Norte. Isang 6 na taong gulang na batang babae ang namatay ng tangay ng tubig. Ang mahigit 700 pamilyang sinalanta, nakatanggap na ng relief goods. Sa Zamboanga City naman, lubog pa rin sa tubig ang mga palay at gulay kahit humupa na ang baha. Ang mga bumaramputik at troso, sinimulan ng alisin. Ang mga nagsilikas, nag-uwian na rin. Ang mga hovercraft na ito ang ginamit ng mga sundalo para ilikas sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha sa Maguindanao. Di man inulan, dito naman napunta ang tubig na naipon sa Bukidnon at Misamis Oriental na inuulan dahil sa tail end of a cold front. Nakapagpadala na rin ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ng 4 na helicopter sa Albay. May 4 pang naka-standby na helicopter na manggagaling sa Mactan, Cebu. Hanggang kaninang pasado 4:00 ng hapon, umakyat na sa 13 ang bilang ng mga
nasawi sa mga baha at landslide. Pero ayon sa NDRRMC, mababa raw ang bilang na ito. Bago pa raw kasi bumuhos ang ulan, ilang beses na raw nagbigay babala ang mga otoridad sa mga maaapektuhan. Ang ilan daw sa mga nasawi, mga pinalikas na pero bumalik sa kanilang mga bahay nang di raw alam ng mga otoridad. Maganda yung preparasyon natin yan, naka preposition. Proactive na tayo ngayon. So hindi lang tayo nakatuon doon sa response. Sa ngayon naka-blue alert ang NDRRMC. Ibig sabihin, naka-alerto ang mga tinatawag na essential government agencies tulad ng AFP, PNP, DSWD, DOH, DPWH, Philippine Coast Guard at Pag-asa. Magiging delikado yung ibibigay niyang epekto. So naglalabas kami ng advisory. Ayon sa Pag-asa, huhupa ang ulan sa loob ng 1 o 2 araw. Ang tail end of a cold front na itinulak pababa sa Visayas at Mindanao ng northeast monsoon o hanging amihan ay bahagyang aakyat dahil may panahong hihina ang hanging amihan. Pero di raw ibig sabihing ligtas nang magsiuwian ng mga lumikas dahil lalakas daw ulit ang ulan sa Biyernes o Sabado. Doon na lang muna sila sa evacuation center para at least safe sila ron. Tumugon lang sa babala ng authorities. Huwag ka tigas ulo. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, kapapasok lang po ng balitang ito, tinambangan po sa lungsod ng Quezon ng Vice Alcalde ng Bayan ng Aroroy sa lalawigan ng Masbate. Sa paunang impormasyon mula sa Quezon City Police District, binaril si Vice Mayor Arturo Maristela sa barangay Sauyo kaninang hapon lamang. At kasama po ni Vice Mayor ang kanyang misis sa kanilang SUV pauwi sa Fairview nang mangyari ang pananambang. Idineklarang patay na si Vice Mayor Maristela sa ospital. Wala pa pong tinatawag na lead o suspect sa mga sandaling ito ang mga otoridad. So narito na ang mga baon kong chika for tonight. Gwen Zamora at Alger Abrenica. Lalo raw naging close sa set ng Machete. Ano na nga ba ang real score sa pagitan nila? At Kapuso Twin star Luis de los Reyes, nape-pressure nga ba dahil napili siyang bida sa bagong telefantasya ng Jim? Ang mga detalye niyan at iba pang chika ihahatid ko sa inyo maya-maya lang. Ang gunman, ayan po mga kapuso ho, na nakapatay sa isang barangay Kagawad sa Caloocan. Nakuna ng litrato na mismong napatay niya. 2 bahay sa magkaibang lugar sa lungsod ng Quezon. Magkasabay na sunog. Bayawak na sinlaki ng buwaya na huli sa isang bahay. Buhay na buhay. Pumipiglas pa. Pilipinas, kabilang sa mga nangungunang tinatawag na tourist destination sa mundo. Ayon sa National Geographic at sa isang travel guide website. Mapapanood natin yung balitang niya sa pagpapatuloy ng 24 oras.